Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi, masakit lang ang aking puso. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano sa daw? Uwi na ma'am, uwi na! Dai, picture doon niya, Dai! Sabi ko sa kanya, alam mo, ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Coke Zero! Noong may Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi, masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor. Sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay nako, huwag ka mag-alala dahil may 2 girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. Apple! Apple! At nasaan yung apple ko? Ano yung apple ko? Hindi man ito pulang-pula na apple. Naluspan man ito ang apple. Yung apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Hindi ka natulog eh. Ha? Wala kayo na! Matamis yan! Saan ako? Ano magkwento? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, ni Apple. Nieto. Apple Nieto. Nagugulo ka. Apple Nieto. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala.
Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagbabarili ng isang babae dahil umano sa onsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Bugbugin ng dalawang Just remember, no? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Pagkakagala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bili ng pagkain sa karinderya. Makalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn a living. Palengkeng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga pipig. Nagkaroon ako ng peace of mind na yung anak ko, kumbaga hindi sila sinikado sa daan. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutulog sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano, yun ang ayaw. Pero kami, lalo kami mga OFW, karamdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danao, Cebu. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinyalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. hihilain mo yan. Kung may wala nga, hihilain mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Anong darating, sir? Huwag tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi mo, Guys! hindi ko kanina. Hindi, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagal na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang
isang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isapinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tinutuloy na sila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na NAIT, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bican Report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangingidnap kay PRRD. Police Brigadier General Jean Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live in the last day of my term. I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte.